Good morning, mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 27 January 2025, nandito tayo sa ang sulat ni Pablo kay Philemon. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Isang page lang yung Philemon. Baka mabasa natin yung sulat sa Hebrew guys. Bilisan lang natin. Ang sulat ni Pablo kay Philemon, panimula. Si Philemon ay kilalang Kristiyano at marahil ay kaanib ng iglesia sa Colosas. Siya ang amo ni Onesimo, isang takas na alipin. Habang si Pablo ay nakabilanggo, nakilala ni Onesimo si Pablo at naging malalim ang kanilang relasyon bilang ama at anak sa pananampalataya. Ang sulat ni Pablo kay Philemon ay isang pakiusap kay Philemon. Natanggapin niya ang dati niyang alipin na si Onesimo, hindi lamang bilang isang alipin kanyang pinatawad kundi bilang isang kapatid na Kristiyano. Nilalaman, pagbati, chapter 1, verse 3, papuri kay Philemon, verse 4 to 7, pakiusap para kay Onesimo, verse 8 to 22, pagwawakas, verse 23 to 25. So, ibig sabihin, chapter 1 lang siya. Isang page lang, guys. Bilisan natin nga. Philemon, chapter 1, verse 1, mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus at mula kay Timoteo na ating kapatid. Para kay Philemon, ang minamahal naming kamanggagawa, verse 2, at para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay. Kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming naglilingkod sa Panginoon. Verse 3, samain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig at pananampalataya ni Philemon. Verse 4, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin. Verse 5, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Verse 6, idinadalangin kong ang pagbubuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos ng napagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 7, kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kahilingan para kay Onesimo. Verse 8, kaya nga malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Kristo. Verse 9, ngunit mas minabuti kong makiusap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Verse 10, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanyang habang ako'y nakabilanggo. Verse 11, dati hindi mo makapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Verse 12, pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Verse 13, nais ko sanang manatili na siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita at sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Verse 14, ngunit ayokong gawin iyo nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Verse 15, marahil nalayo sa iyo si Onesimo na kaunting panahon upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Verse 16, hindi lamang bilang isang alipin kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin kundi bilang isa ng kapatid sa Panginoon. Verse 17, kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Verse 18, kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Verse 19, akong si Pablo ang siyang sumusulat nito, ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Verse 20, ipinapakiusap ko lamang sa iyo alang-alang sa Panginoon. Hayaan mo namang maranasan ko ang pakinabang na ito. Pasayahin mo naman ako bilang kapatid kay Kristo.
Verse 21, Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Verse 22, Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat tumaas akong lulubin ng Diyos na ako'y makabalik diyan gaya ng inyong idinadalangin. Pangwakas na pagbati. Philemon chapter 1 verse 23, Kinukumusta ko kani Ipapras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Verse 24, Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Demas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Verse 25, Naway sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nandito na tayo sa ang sulat sa mga Hebreo, panimula. Konti lang kasi guys, so kaya isang page lang, sandali lang natin nabasa yung Philemon. Okay, nandito na tayo sa ang sulat sa mga Hebro, panimula. Ang sulat sa mga Hebro ay para sa mga mananampalatayang dumaranas ng mahigpit na pag-uusig at nanganganib na tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Pinapalakas ng sumulat ang kanilang loob upang magpakatatag sa pananampalataya. Upang maisagawa ito, ipinakita niya na si Hesus Kristo ang tunay at panghuling pahayag ng Diyos. Tatlong katotohanan ang binibigyang diin dito. Una, si Jesus ang anak ng Diyos na walang simula at walang katapusan. Siya ay lubos na sumunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit sa kanyang tiniis. Ikalawa, bilang anak ng Diyos, si Jesus ang paring walang hanggan na ipinapahayag ng Diyos at higit siya sa mga pari at mga propeta ng lumang tipan. Ikatlo, sa pamamagitan ni Jesus, ang mananampalataya ay naligtas na sa kasalanan, takot at kamatayan. Bilang pinakapunong pari, si Jesus ay nagkakaloob ng tunay na kaligtasan na siyang layunin ng mga ritual at paghahandog ng mga hayop sa dambana ayon sa relihiyon ng mga Hudyo. Sa pagbanggit sa mga halimbawa ng pananampalataya ng ilang taong kilala sa kasaysayan ng Israel, Kabanatang 11, nananawagan ang sumulat sa kanyang mga mambabasa na manatiling tapat sa pananampalataya. Sa Kabanatang 12, sila ay hinihikayat niyang ituon kay Jesus ang kanilang paningin at tiisin ang anumang hirap at pag-uusig na maaring dumating sa kanila. Nagwawakas ang aklat na ito sa pamamagitan ng mga payo at babala. Nilalaman, panimula, si Kristo ang lubos na kapahayagan ng Diyos. Chapter 1 verse 1 to verse 3, si Kristo ay nakakahigit kaysa mga anghel. Chapter 1 verse 4 to chapter 2 verse 18, si Kristo ay nakakahigit kina Moises at Josue. Chapter 3 verse 1 to chapter 4 verse 13, nakakahigit ang tipan ni Kristo. Chapter 8, nakakahigit ang pagkapari ni Kristo. Chapter 4 verse 14 to chapter 7 verse 28, nakakahigit ang tipan ni Kristo. Chapter 8 verse 1 to chapter 9 verse 22, nakakahigit ang paghahandog ni Kristo. Chapter 9 verse 23 to chapter 10 verse 39. Ang kahigitan ng pananampalataya, chapter 11 verse 1 to chapter 12 verse 29. Pagbibigay lugod sa Diyos, chapter 13 verse 1 to verse 19. Pangwakas na panalangin, chapter 13 verse 20 to verse 21. Mga panghuling payo at pagwawakas, chapter 13 verse 22 to verse 25. Ibig sabihin guys, hanggang chapter 13 ang Hebro. Kung ano iksi ng Philemon, siya namang haba ng Hebro. Okay. Basa na. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Hebro chapter 1 verse 1, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit nitong mga huling araw, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Verse 3, ang anak ang
ang anak ang maningning na sinag ng Diyos kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Maliwanag guys na yung Ama at si Jesus ay magkaiba ha. Naupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos. So, ang Ama is yung makapangyarihang Diyos. Tapos si Jesus naupo doon sa kanan. Kaya nga lagi kong sinasabi, bakit sabi nila is basta yung pagkaintindi natin guys is magkaiba si Jesus at magkaiba at si Father God. Mas dakila ang anak kaysa mga anghel. Hebrew chapter 1 verse 4, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Verse 5, sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel tulad noong ano to guys, mahirap to kasi manipis masyado. Okay. Ulitin natin yung verse 5. Sapagkat, yung Hebrew chapter 1 verse 5, sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, ako'y kanyang magiging ama at siya aking magiging anak. Verse 6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Verse 9, katarungan ay iyong mahal, sama-samay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tangi ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi. Minsan pag pairalin mo yung imagination natin, ano kaya ang itsura ng langit? Ando doon yung mga anghel, ando doon si Jesus Christ, ando doon sila Abraham, yung mga ganon. Parang iniisip ko, alin ba ang mas magandang yung sa langit o sa lupa? Kasi hindi pa natin nararating yung langit guys. Kaya syempre sa generation natin walang makapag-testify kung ano itsura ng langit. Pero ito, nandito nababasa natin sa Bible. Kaya minsan iniisip ko yung pang nagsulat nito is nakarating na sa langit. Kasi nadidescribe niya lahat eh. Okay, ulitin ko. Verse 9. Katarungay iyong mahal yung verse 8 nga. Hebrew chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Verse 9, katarungan ay iyong mahal, sama-samay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi. Verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Verse 11, maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Verse 12, at ililigtas mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago, walang katapusan na mga taon mo. Verse 13, kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Verse 14, ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Ang dakilang kaligtasan. Hebreo chapter, bukas na itong guys, chapter 2. Basahin na nga lang natin, nag-aalangan pa si Rafi. Ang dakilang kaligtasan. Hebrew chapter 2 verse 1, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Verse 2, ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sinumang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Verse 3, gayon man,
Verse 3, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Ang nagsagawa ng pagliligtas sa atin. Verse 5, hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutang kanyang lilikhain, ang sanlibutang aming tinutukoy. Verse 6, sa halip ay ganito ang sinabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 7, sandaling panahon siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Verse 8, at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Verse 9, subalit alam nating si Jesus kahit nasa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Verse 10, sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Verse 11, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Verse 12, sinabi niya sa Diyos, mga ginawa mo ihahayag ko sa aking mga kababayan sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Verse 13, sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Verse 14, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 16, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham. Verse 17, kaya't kinailangang matulad siya sa kanya mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Verse 18, at ngayon, Hebrew chapter 2 verse 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Bukas na itong chapter 3 guys, higit si Jesus kay Moses. Ibig sabihin, malapit na natin matapos, konti na lang. Bye everyone, God bless.